Naghahanda na ba sa 2025? Ayan mga kotsero, mukhang gumagalaw si Aling Maliit. Okay, pag-usapan natin yung maya-mayang konti lamang itong mga aktibidades ni Aling Maliit, guys. Pero bago natin pag-usapan yan as usual, tayo muna ay magbibigay bugay sa mga ibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayong magpadala ng inyong mga remittances dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang kayong promo code na Coach Jarrett, ay may makukuha pa kayong karagdagang $20 free credit on your first padala. Kaya mga kunsyero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, game. I'm sure narinig nyo na itong balita na to sa ibang mga nagko-content tungkol sa politika. Pero hindi nyo pa siya naririnig sa akin. Syempre, hindi ko alam kung anong basa ng ibang tao dito, pero well, whatever the case may be, di ba? Kung may makapareho man ako o hindi. Well, we're only speculating. Speculation lang naman to. Hindi pa natin talaga alam kung mangyayari to. Pero, alam naman natin, kahapon, may meeting na naganap. Avengers Assemble. Baduy nyo, politiko. Okay, Gloria Arroyo photographed with Rodi Duterte on the same week as Robredo. My goodness. Ayan na. Okay. Sige. Okay, pag-usapan natin to. Mukhang may naghahanda sa 2025. Okay, game. Former President and now Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo shows no sign of slowing down as a politico, touching bases in 1 week with the two opposing figureheads of political power. Opposing figureheads na lang. Under the Duterte administration. Under the Duterte administration naman pala. On Wednesday, September 6, Arroyo was photographed with former Vice President Leni Robredo at a party in Alabang. May party daw. Ito yun, guys. Ito yun. Yan. Okay. Sabi, ito raw yung, ito yung picture na yon sinasabi nila. Ayan. Last week lang yan. Si Aling Maliit talaga. Iba tong trabaho to si Aling Maliit. Okay, ayan. Nung Wednesday daw to. Politico learned the meeting happened Wednesday, September 6 during a social gathering in Alabang with the two politicos invited by common friends who organized the party. Common friends naman pala. Common friends naman pala nag-invite. Ay, agoy. Anis Cooper said the dinner was organized by the son of Robredo's best friend, who's married to the daughter of Arroyo's chief of staff. So yung yung COS ni GMA ay kasal doon sa anak ng beshi ni Lugaw. Alita Mercado, who posted the photos of Arroyo and Robredo on Facebook and was also in the frame, is the mother of San Pablo, Laguna Mayor Art Mercado. Okay, the Mercado's own Jamliner, a bus company with routes from Manila to Laguna, Batangas, and Quezon. Tayo Ay, naka. Mercado's caption read, "What a wonderful night with my comadres. It's late in the evening. Wonderful tonight." Dahil pala dyan si Robin Padilla. Ay, Senator, mukhang kailangan ka sa party nila. Ay, naka.
At a wonderful night with my comadres, Judy Pearl, FPGMA, and FVP Lenny Robredo. Ayan na nga yung picture. Okay. What a small world indeed. It's a small world after all. Ayan, yan na nga. Okay. So, ayan yung ganap. Alright. Sa Alabang daw to. So, yan yung nangyari nung Miyerkules last week. Okay. Tapos, this week naman, okay, I think kahapon to eh. In the same week, Arroyo gamely flashed the clenched fist sign in a photo taken with former President Rodrigo Duterte, Senator Bongo, and former Senate President Vicente Soto III. Go who posted the photo on Facebook said the meeting happened by chance. Ay, chance lang daw. Nagkataon lang. Senator naman eh. Alam niyo po mga kotsero, sa politika, there's no such thing as a chance encounter. Tandaan niyo po yan, guys. Sa politika, there is no such thing as a chance encounter. Nagkataon lang nagkita. Lang ganun. Okay. Ito yung post ni Senator Bongo. Yan. Tignan natin. Yung post ni Senator Bongo. Okay. Nagkataong nagsama-sama sina Senator Bongo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congresswoman at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, former Senate President Vicente Tito Soto, at former ES Salvador Medialdea. Post to ni Bongo. Naging masaya ang kwentuhan at nagbalik tanaw sila sa mga panahong nagkasama sila sa pagtatrabaho sa gobyerno. Yeah. Iba-iba man ang pinanggalingan, iba't ibang posisyon man ang hinawakan, iisa ang hangarin para paglingkuran ang sambayanang Pilipino. Nice. Samantala, nagkaroon din ng pagkakataon na maipagpulong si Allen Arat Kapuyan na dating NCIP Chair at dating NTF-ELCAC Executive Director kay Tatay Digong. Yun. Pak! Yan. Diba? Pak! So mga kotsero, kung titignan natin itong picture na to, well, if a picture paints, pwedeng medley, no? Parang medley yata itong vlog ko ngayon. Wonderful tonight. It's a small world after all. Tapos ito. Diyos ko. If a picture paints. Anyway. Diba? Mukha nga, syempre, sabi ko nga kanina mga kotsero, there's no such thing as a chance encounter. In politics, wala akong ganun. Hindi uso yun. Wala akong ganun. Although di naman ako naglalagay ng mali siya dito. Hindi naman ako nagpapataw ng mali siya dito. Pero syempre, alam na natin to, guys. Huwag na tayo magbolaan, di ba? It is what it is. Or, di ba? There's no such thing as a chance encounter sa mundo ng politika. Wala ho. Naalala nyo nung nagpunta ng Cebu, si PBBM na nagbigay lang ng regalo daw kay VP Sara Duterte? Ito. Naalala nyo yan? Naalala nyo nung bumisita si Senator Amy tsaka si Presidente Bongbong Marcos nung bago pa magkampanya na bumati lang daw ng birthday si Senator Amy at si Presidente Bongbong Marcos? Bumati lang wala naman na pag-usapang politika, etc. Whatever. O tapos nagulat na lang tayo, biglang unit team na. Nagulat na lang tayo lahat, may unit team na. Yun po ibig kong sabihin mga kotsero.
There's no such thing as a chance encounter in politics. I'm not saying na si Congresswoman GMA umiikot-ikot na in preparation for 2025. Hindi yun ang sinasabi ko. Pero parang gano'n na rin. Ay nako. Itong kay Lenny Robredo. I'm hindi ko pa alam. Posibleng posibleng wala lang, social call lang to. It's possible. We don't know. Although may statement na rin dito si GMA, ang sinabi niya, nga na-invite lang siya sa party, tapos nagkita nga daw sila ni Lenny, tapos napag-usapan lang daw yung Bicol politics. Yun lang daw. Wala naman daw nothing more, nothing less. No more, no less. Okay. Sige. Sabi mo yan eh. Diba? Oh. Ay, naka. Again, mga kutsero, ulitin ko lang. There's no such thing as a chance encounter in politics. No such thing. Wala akong ganun. And hindi ko natin alam kung anong next steps ni GMA. But, alam nyo po, with the political clout na meron si GMA, hindi ako magtataka if, may mga usapan sa sidelines. Parang APEC lang yan. May usapan sa sidelines ng mga politika-politika. Hindi ako magtataka. If there really is. I mean, let's give them the benefit of the doubt. Pero kasi, alam naman natin 2025 is just around the corner. Diba? Malapit na. Mag-2025. Next year, magka-file na ng COC para sa senator, sa midterm elections. Diba? Next year na yan. So, we don't know. We don't know yet what will happen. Isa pa mga kutsero na nagulat tayong lahat. Merong post si VP Sara. Ayan. Ay, agoy. Ito. Pasama natin article. Ayan. Bago to. Kahapon din pala. Ayan. Who's who? Check out Sara Duterte's latest Instagram post with Gloria Arroyo. Ayan. Tulog pa si Gloria. Tulog pa si Congressman Gloria. Lakas malakas din makapag-troll to si VP. Ay no, VP, you're so cute. Okay, game. Sabi niya ni VP, while social media is abuzz with former President Gloria Macapagal Arroyo's photo with ex-Vice President Lenny Robredo, Vice President Sara Duterte's low-key posted on social media her own picture with her mentor, quote-unquote. The photo posted by Duterte on Instagram showed her and Arroyo aboard what appeared to be a private plane. Only the Vice President was looking at the camera. Duterte's caption read, "The unbothered with the upset. Untangle, unsettle, and untie." Pwede rin to. Sabog. Yan. Speculation has swirled about Arroyo's next moves after she was photographed with Robredo at a social gathering this week. In a short statement, the former president said she and the ex-vice president talked about Bicol politics at the event organized by their mutual friends. Yan. So, yan. Alam niyo mga kotsero, para sa akin ang pinaka nakakatawa dito, yung picture ni GMA natulog. Si VP Sara, mahilig din man troll. Mukhang mahilig din man troll na si VP Sara.
Nagpapahinga yung Ale, BP. Nagpapahinga yung Ale. Ay, nako. But anyway, tingnan natin yung ano, yung original na picture. Ito yung original na picture. Ayan. Ayan. Tulog talaga si tulog talaga si Kong eh. Anyway, ayan. Ngayon mga kotsero, ako as far I mean the picture is funny and all. But ako po mas ano dito sa nakatutok dito sa kanyang quote. Alam naman natin mga kotsero, si VP, ano yan, pa-mystery yan sa mga kanyang mga post, di ba? At napapansin ko po mga kotsero, si VP, kapag meron siyang gustong ibagsak na medyo what do you call this? Medyo out of left field. Or ibig ko sabihin medyo hindi dun sa normal na diskurso ng politika. Idinadaan ho na yan sa kanyang Instagram account. Napansin ko lang. Naalala niyo yung Tambaloslos? Dito yun sa Instagram niya eh. Dito yun sa Instagram niya, yung Tambaloslos. Actually, marami siya dito pinopost na controversial. Medyo controversial talaga. Putahan natin yung kanyang main account. Ay. Kasi i-ex ko lang naman to. Ayan. Ayan. So, meron siya mga post dito na medyo, for example, ito. Ayan. Me arriving at work willing to be a better person. Tapos, mabait pa siya. 1 hour later, ayan, ganyan na siya. Galit na galit na. So, ganyan siya kapag it feels like 100 years, not 100 days. Dito sa Twitter, dito sa Instagram niya, medyo siya dito, parang ito talaga yung account na hinahawakan niya. Feeling ko lang naman. Kasi parang ganun yung dating eh. Parang ganun yung dating. So, neto. Some days will be difficult and others sad, but it shall always be a happy Sunday. Diba? Parang parang siya talaga yung nagta-type dito. Hindi ko alam I'm not sure kung may social media manager siya na humahawak ng Instagram niya. But it seems dito yung kanyang original thoughts. Tulad niyan. Diba? Mga pa-verse. Hindi naman natin naririnig si VP Sara na ganyan doon sa kanyang isang social media account eh. Doon sa yung sa Facebook niya, hindi naman siya ganito eh. So I think ito yung medyo mas ito siguro yung hawak niya. Ito yung Tambaloslos. Yan. 16 weeks ago. So kaya ako mga kotsero, para sa akin, I'm giving more weight. Binibigyan ko na mas mabigat. Hindi mas mabigat. Binibigyan ko to ng mas konting bigat. Kasi it seems, at least sa impression ko, sa akin lang naman. It seems ito yung account ni VP Sara na social media account ni VP Sara na mas reflective of her own thoughts. So kaya ako mga kotsero, ko dito, parang napatanong ako bigla. Anong ibig niyang sabihin ng untangle, unsettle, and untie? Diba? Sino yung unbothered? At sino yung upset? Yan. Usually, kapag nakakatulog ka, ikaw yung unbothered kasi wala kang pake, nakakatulog ka. So baka si GMA yung unbothered. Di ba? Pero usually, kapag ikaw unbothered ka rin, wala kang pake, picture ka lang din, di ba? Parang post sa social media mo, wala kang pake. So baka si VP Sara yung unbothered. Di ba? Sino ngayon yung upset? Pwede rin kapag upset ka, idadaan mo na lang sa tulog, matutulog ka na lang, di ba? Baka si GMA yun. Or kapag upset ka, gagamitin mo yung social media mo para ilabas yung saloobin mo, nasa isip mo. Baka si VP Sara yun. Hindi natin alam. So, for me, medyo may medyo parang may hudyat. Parang may hinuhudyat. Ayan. Unbothered with the upset. And what does it mean when she said untangle, unsettle, or untie? Ano ibig sabihin nun? Di ba?
Untangle, tanggalin ang buhol-buhol. Unsettle, medyo guluhin ng konti, 'di ba? Kapag ganun, pag may hinahalo ka, you're unsettling the water, 'di ba? Antay, o bumitaw ka. Yan. So ano ibig sabihin nun? So para sa akin medyo medyo mystery, 'di ba? Untangle, unsettle, and untie. Pwedeng yan, pwedeng tatlong iba't ibang sitwasyon, 'di ba? Baka sa sitwasyon ni upset, kailangan niyang mag-untangle, mag-unsettle, at untie. Whoever yung upset na yan, baka siya yung kailangan gumawa niyan. Untangle, unsettle, and untie. But we don't know. Hindi natin alam kung ano ibig sabihin dito ni VP Sara. Siya lang nakakaalam niyan, tsaka yung mga kaibigan niya. Yung mga close sa kanya, yun. Sila lang nakakaalam niyan. Tayo, we will know that when the time comes. Kapag siya mismo na yung nag-explain, siya na mismo yung nagsalita. And we won't know when that will happen. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yan. Pero, nakakagulat lang na merong ganitong post. In the same week, well, I could say na pwedeng si GMA yung upset. Kasi, lahat ng galaw niya ay nabigyan ng mali siya. Di ba? Yung bisita niya kay FPRRD. Yung pag meeting sa isang event kay Lenny Robredo. Again, it placed her in hot water. We don't know. It could be that. Pwede rin yung upset si VP Sara kasi meron siyang hinahabol-habol siya ng kontrobersya dahil sa ACT teachers. Na alam naman natin ACT teachers, mga walang kwentang nila lang. Pero ang kulit, 'di ba? Kasi may mga naghahalal may mga yun. So we don't know really but we can only speculate. And my speculation is this. Ako personally, ito yung speculation ko. I think si GMA is already ito sa akin, ito. Opinion ko lang to. Pwedeng this is an accident. Etong kay Lenny. Pwedeng this is an accident. Kumbaga, wala siyang choice. Kasi syempre, chief of staff mo yun Hindi mo ba pupuntahan yung ng chief of staff mo? Di ba yung event ng chief of staff mo? Buong buhay niyan, binibigay niya sa'yo. Di ba? So, alagaan mo yan. So, pupunta ka dyan. Malamang sa malamang. So, ako, I'm inclined to believe na ito, really an accident. Nagkataon lang na magkasama sila sa isang event. But, we don't know. Baka in the sidelines, di ba? Doon sa mga panahon na hindi nakuna ng camera, hindi natin alam, baka nag-uusap din sila. Diba? Kasi maski naman siya, sinabi niya pinag-usapan nila yung politika sa Bicol. So, do you think, I don't think si GMA will be transferring sa Liberal Party. No. Hello, lakas CMD kanya yun, no? lakas. Ang lakas ng lakas CMD ngayon, so hindi niya lalayasan yan. If anything, and this is my speculation, if anything, kasi si Lenny pwede naman siyang tumanggi. Kasi, anak lang naman ng best friend niya So, I mean, kung talagang may pinapanindigan ka, pwede mo naman siguro tanggihan. Let your best friend down easy. Sabihin mo lang na, andyan kasi yung rival natin sa politika. So, I'll back off na lang muna. Pero bawi ako sa inyo. Let's set up a different event. Ayun, pwede yun. But, diba? If anyone is exploring, I would think it is Lenny Robredo. I would think siya yung nag-e-explore. Ako lang yun. That's my personal belief. I could be wrong, but, yun. I could be wrong. Dito naman, this is for me is very, very interesting. Kasi alam naman natin, mga kochero, si FPRRD, tsaka syempre si Bongo, alam mo naman yan. Alam na natin si Bongo, di ba? Senator Bongo. Kung nakasan si Digong, nandun si Bongo for the most part. Si Tito Soto,
he was with a different party before. And I would be inclined to think na si former Senator Tito Soto had most probably, and I'm not saying this as a fact, I really don't know. Most probably, siya yung nag-e-explore dito. Most probably. Most probably, he's exploring his options for 2025. And walang problema doon. I mean, okay naman si Tito Sen eh. Ang naging issue lang naman nitong nakaraang election kasi syempre, kalaban niya yung pambato natin. Di ba? Kalaban niya si VP Sara. So, yun lang naman yun. But alam niyo mga kutsero, sa politika ko talaga, walang ano dyan. There are no permanent friends. There are no permanent enemies. Only permanent interests. So, mga kutsero, I would think this is it. Ito yung ganap dito. Assumption ko lang to ha. Speculation lang to. This is not fact. Ang nag-meeting talaga dito, si Mideldea, Tito Soto, Bongo. Tsaka FPRRD. Yan ang iniisip ko dyan. And somewhere along the discussion, kasi magkaalyado si Duterte tsaka si GMA. That's a given. Given na yan. Magkaalyado si Digong tsaka si GMA. And I would think Digong will play his cards right. And over the course of doing that, kasi may sinabi rin ni Bongo na humabol lang daw si GMA. Over the course of doing that, baka sumunod si GMA doon to give her 2 cents sa kung ano man yung pinag-uusapan nila Tito Soto, ni Digong, tsaka ni Bongo. That's my assumption. Okay, just to be clear, no, lilinawin lang natin. Yan ay speculation lamang. Speculation ko lang yan. Opinion ko lang yan. I could be wrong, but if I'm right, di ba? Nananatiling mataas ang batting average natin. Di ba? Kapag tumama ako dyan. Pero para sa akin, ito talagang kay VP Sara ang medyo misteryoso sa akin. Hindi ko pa to mabasa ng konti. Pero kapag nalaman ko kung sino dyan yung unbothered sa kanilang dalawa, alam ko na yung kwento. Malaman ko lang kung sino yung unbothered sa kanilang dalawa. Malinaw na yung kwento. Gets ko na yan. But again, mga kutsero, no, going back sa sinabi natin kanina. In politics, there are no permanent friends and there are no permanent enemies. That's true. Totoo ho yan. At totoo rin po na ang tunay lang po sa politika, ang tunay na permanente sa politika, ay ang kanya-kanyang mga interes. Now, mga kutsero, lahat naman ng tao ay merong interes. Lahat tayo meron yan. Di ba? Ipokrito naman siguro tayo kung sasabihin natin sa ating mga sarili na, ay, hindi. Ako talaga para sa bayan. Tigilan nyo ako. Walang ganun. Mga ipokrito ang mga nagsasabi nun. Walang ganun. So, mga kutsero, lahat ho yan may interes. Lahat ho. At kapag may nagsabi sa inyo ng para sa bayan lang sila, kasinungalingan yun. Para silang NPA. Ganyan. Ito mga makabayan black, di ba? Laging ganun. Para sa bansa, para sa Pilipinas, etc. etc. O ganyan, ginagawa ko to para sa bansa, etc. etc. Di ba? Mga makabayan black. Pero alam natin, mga ipokrito lang sila. Kasi nga, lahat ng tao may interes. Ngayon, mga kutsero, ito lang yung akin. Kung ang interes ng isang tao ay makakatulong sa interes ng bansa, why not? Yun na lang ang pwede mong gawin eh. Kasi lahat naman ng tao may interes eh. Ang tanong na lang dito is mabuti ba yung interes nila? Yung interes ba nila ay makakatulong sa bansa? Na kapag habang natutupad yung mga pangarap nila, yung pangarap ng bawat Pilipino natutupad din. Pag ganon, walang problema sa akin. Pag ganon. Pero kapag ang interes mo ay para sa'yo lang, at gusto mo, ikaw lang ang sikat, ikaw lang ang maraming nakukuha, ikaw lang ang makapangyarihan, ikaw lang ang juice-juicean dito sa buong bansa, wag ka na.
out ka na agad. Out. Out agad yan. Para sa akin lang naman. Para sa akin lang. So, abangan ang susunod na kabanata. Kaya yan mga kutsero. So hanggang dito lang po muna tayo muli mga kutsero. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow po tayo sa ating Facebook page. Meron po tayo yan. At meron din po tayong like at share buttons dyan sa baba. Paki-like at paki-share din po itong video na to sa inyo po mga social media accounts. Para marami makarinig ng ating pinag-uusapan dito sa ating channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. So bye everyone. See you next time. Bye.